Uy, magandang morning na naman mga kailong. At dahil biniliyaan naman tayo ng parang napakagandang umaga, sikat na sikat ang araw, gagawa na naman tayo ng isang mabilisang DIY kasi ang mga nakaraang araw, puro na ulan. Pero hindi tayo nagrereklamo dahil umulan. Nakatulong nga yun dahil sa mga grass natin, hindi tayo masyadong nagdelay. Kaya samahan nyo ako dahil magagawa tayo ng isang mabilisang DIY dito sa ating deck railing. Yung deck railing ko may part dyan na wood. Medyo luma-luma na siya. Kaya kailangan nating i-stain. Kumbaga parang na kumupas na yung kulay. Uy, kupas! Kaya kailangan nating hilamusan. Kumbaga sa mahilig magpaganda dyan, lalagyan natin ng foundation. Foundation! Sponsored ba to lang Avon? Kagaya ng ibang mga kababaihan dyan, kailangan maglagay ng makeup din para gumanda. Pero yung misis ko kahit walang makeup, napakaganda dyan. Shoutout naman kay Mami Bell. Ang nag-iisa at nagmamayari ng Bells Lutong Bahay. Shoutout dyan. Meron pa yung pa-sponsor ng Lutong Bahay. Mabalik na tayo dito sa ginagawa natin. Ito nga pala yung stain na color na gagamitin ko. Mukhang dilaw siya, no? Dilaw na dilaw. Pero parang oil base lang yan. Ganyan lang ang ginagawa ko. Nalagay ko sa timba yung isang lata. $12 nga lang palang bili ko dyan. Kilala nyo naman ako, basta naka-sale, basta murang-mura. Parang kulang na lang ipamigay na bibilihin natin kasi alam ko one day magagamit natin yan. So ang ginagawa ko, nilagay ko siya sa isang bucket para hindi siya masyadong messy. Tapos sinasawsaw ko lang yung aking brush at yun ang ikinukuha ko ng tamang amount lang kasi portion by portion lang ang gagawin natin. Kung nakikita nyo, ang itim na pala ng likod ko, no? Kasi napakainit ngayong umaga kaya kailangan sandung-sando tayo, di na macho. Tama-tama ng pinag-uusapan natin ng kamatsuhan ko at talaga namang hindi naman umuubra. Samahan niyo lang ako kung anong gagawin natin. So tinakpan ko lang siya, nilayo ko siya sa init. Tinakpan ko yung aking 1 tub ng stain at magsisimula na tayo. So nagsimula na ako dun sa isang portion lang muna. Tinry ko muna kung anong magandang style, kung anong magandang technique, kung uubra ba siya ng diretsuhan, saka ko siya pupunasan. And then nga pala, hindi nga pala yan parang pintura. So binabrush ko siya, tapos pagkakabrush yun, pupunasan ko agad siya ng towel para pantay lang siya. So parang hinilamusan lang natin siya at parang naglagay lang tayo ng oil doon sa ating wood railings or framing or whatever you wanna call it. At maya-maya nga lang ay ipapakita ko na sa inyo kung ano ang magiging itsura at difference nung nilagyan ko na at hindi. Medyo dito sa unang part na to, medyo konti lang yung makikita yung difference. Pero dun sa other side na kung saan talagang faded na faded siya, dun yung makikita talaga na may malaking pagkakaiba. Parang na-revive na siya. Ito na yon. Ito yung part na meron na at yung kabilang part wala pa. Kung makikita nyo, very light yung color nung isa. Ito medyo dark na ng konti. Mukhang nagbalik siya sa original na kulay niya. At itong isa parang medyo matanda na. Matanda! So yan, kino-close up ko yan. Ganyan ang itsura. At tapos yung kabila, tingnan nyo, di ba? Parang dry na dry. So, kailangan lang natin siyang hilamusan. So, ngayon, itong type na to, yung taas na portion, nalagyan ko, yung baba, hindi pa. So, nakita nyo, medyo light yung color ng isa at nagbalik na sa dating alindog at itsura ang ating railings. Yan yung ginagamit ko, kulay dilaw siya, pero pag ipinunas mo, parang mantika lang or oil. Oil lang siya, kulay magkikintab-kintab lang. Kung baga sa Pilipinas, parang varnish na lang siya. Yan, magtutuloy-tuloy lang tayo at gagawin ko na yung buong railing. Medyo napakainit ngayon, so okay na okay lang. Tiisin na lang natin kasi kailangan na natin itong lagyan. Pagdating kasi ng winter, mababasa na naman siya ng buong season kasi gawa ng snow. So, kailangan natin siyang i-restore para medyo mag-prolong naman yung buhay niya. Hindi agad-agad siya masisira, mabubulo. Kasi napansin ko, yung ibang post na, yung sa may railing, yung post doon, medyo pitak-pitak na siya. So, kailangan na natin siyang i-save kahit paano. Ganun talaga, pagka meron kang mga bagay
na ginagamit, kailangan naalagaan mo, kailangan may maintenance din. Kahit nga sa mga sarili natin, dapat nagme-maintenance tayo kapag hindi na rin talaga natin kaya. Para ma-restore naman yung ating mga gamit, no? But anyway, kung ano man ang pinagsasabi ko, bahala na kayong umintindi. Basta yan, panoorin nyo na lang. At itong part na to, kung maririnig nyo, ay gagawa na ako dito sa labas. Pero yung mga kalaro ni Isabela, maririnig nyo tawag ng tawag kay Isabela. Isabella is still in bed. Ha? Aga nagtatawag ng bata, sabi ko na sa Isabella. Yung nagbukas nga pala ng pinto dyan, maririnig nyo si Mami yan. Tinatanong ni Mami ko sino kausap ko, sabi ko kay Mami yung kapitbahay. So anyways, maririnig nyo din yung ingay ng machine ni Mami. Kasi si Mami naman ay gumagawa ng orders, di ba? Napakasipag ng Mami ko. Habang ako kutkot sa labas, si Mami naman ay gawa ng pa-order. Kaya ganun lang ang buhay. Hindi natatapos ang isang maghapon nang wala kaming na-accomplish mag-asawa. Ako naman gawa ng gawa dito sa likod ko ano man ang pwede kong magawa habang mainit pa, habang maganda ang panahon. Sige lang, go lang ng go kasi pagdating ng winter, tigil na tayo. Medyo indoor naman ang mga paggagawin namin. Pero ngayon kahit kaya naman nating maggawa ng outdoor, kailangan natin tong simulan at tapusin kahit paano. Bless nga natin kasi binigyan tayo ng medyo mahaba-habang day off. Ito na naman tayo sa day off. Ang pinaglabang day off. Pero pagkatapos yan, makikita nyo naman, meron tayong, ipapakita ko sa inyo kung ano yung difference noong bagong dito sa isang side, just sa sinisikatan ng araw. Ayan, nakikita nyo. Diba yan, light na light. Masyado na kasi siya lagi nasisikatan ng araw, nababasa ng ulan. So, siya ang unang napipage. So, pag nilagyan natin itong side, makikita nyo kung ano ang difference. Maya-maya lang, papakita ko sa inyo. Tsan-charan! Tapos na tayo lahat. At dahil tapos na tayo, nagugutom na kami, kakain na kami. Break time ni Mami sa kanyang pagluluto. Ako naman, break time ko sa paggagawa ng mga DIY at tayo ay magluluto ng ating kakainin. Alam nyo, minsan dapat enjoy din ang buhay pag may time. So ngayon, ang pipirituhin natin ay tuyo. Kakain din tayo ng squid. At saka ang pagpapalang danggit na binigay lang sa atin. So yan, pipirituhin lang natin para pagsasalu-saluhan na lang namin mag-anak. Kakakain kami. At alam nyo kasi, ang buhay, weather lang. So dapat enjoy lang tayo. Tanggalin natin yung mga stress natin sa buhay. Hugot na naman. Hindi, sa totoo lang. Dapat talaga ini-enjoy natin ang buhay. Hindi natin dapat tinitingnan lahat ng mga bagay-bagay. Alam mo yung pagka masyado na tayo naiinggit sa buhay. Kasi dahil sa sobrang open tayo sa social media, marami tayo nakikita sa mga ibang mga post na, ay may ganito sila, may ganyan, nakakarating sila sa ganito, nakakarating sila, nabibili nila yung ganito. Minsan tayo, naiinggit na lang tayo. At nai-stress na lang tayo paano tayo makakahabol. Pero ang totoo, dapat patuloy lang tayo sa buhay. Kung ano ang meron, i-enjoy lang natin. Kasi laging tatandaan, ang time ay hindi na maibabalik. Ang pera mababalik mo pa yan. Kaya kung ano man yung ina-spend mo ngayon para maging masaya, sige, go lang. Kasi ang pera, babalik yan. Makikitain mo yan. Pero yung time parang hindi. Parang sa mga anak lang namin yan, yung panganay namin, ang laki-laki na masyado. So yung time na maliit siya, hindi na namin mababalik. So buti na lang nandyan si Isabella. At na-enjoy pa namin na meron kaming isang maliit na batuta. Medyo makulit, pero
praise God, nakakayanan naman at nag-enjoy naman kami. Kaya saluhan nyo kami sa aming pagsasalo-salo at nawa ay mapagpala kayo sa anumang isinishare namin. Isa sa mga prayer namin ni Belle talaga nung bago kami kumuha ng bahay, bago kami bumili ng bahay, kung sino yung makakakita sa bahay namin, sino yung papasok sa bahay namin, sino yung i-welcome namin sa bahay namin, at sino man yung makakasaksi sa aming mga patotoo ay mapapagpala. We just prayed that our house will be a welcoming house. Uy, English yon. Hindi, pura biro. Pero ganun talaga yung panalangin namin mag-asawa na kung sino yung makakasaksi sa bahay namin. Kung sino yung papatuloy namin sa bahay namin. Kung naghahanap sila ng, alam mo yun, ng something na longingness ba. So makakatagpo sila sa bahay namin. At yun naman talaga ang gusto namin mag-asawa, yung makapag-share kami kung ano ang meron kami. Over the years naman, napatunayan namin na talagang ang Diyos mabuti. Kahit na maraming gumagawa sa amin ng hindi maganda, may hugot na naman. Still, God is good dahil pinapalalahanan kami ng Diyos na maging mapagpakumbaba at piliin na lang na maging mabuti, na maging mabuting tao. Basta, paalala lang namin sa lahat na huwag masyadong mainggit sa buhay ng iba at huwag masyadong gahaman sa kayamanan ng iba. Dahil ang pera sa lapi ay babalik din yan. Mawawala, magkakaroon, mawawala, magkakaroon. Pero ang hindi nyo na maibabalik ay ang oras ng magandang pinagsamahan. Uy, hugot! Kaya ang prayer namin sa lahat ng isinishare namin dito sa social media ay mapagpala tayong lahat at be reminded na ang buhay ay weather lang. Laging pipiliin ang maging mabuti kahit ikaw ay naaapi, kahit ikaw ay inaapi. Mas nakabubuting piliin ang mabuting pakikitungo at pakikisama sa iba. Wag na wag nating kakalimutan, lilingon sa mga pinanggalingan. At kahit na ang buhay ay hindi perpekto, piliing maging masaya. At isa pa, lagi nating pipiliing makatulong tayo kahit kailangan natin minsan ng tulong. Iba pa rin yung nakakapagbigay tayo ng tulong sa iba. Hindi ibig sabihin na lagi kang tumutulong, ibig sabihin mo na napakayaman mo na or masyado ka ng successful. Hindi yun ang batayan ng pagtulong. Kailangan ng pagtulong, alam mo yun, yung kahit walang-wala ka na, tumutulong ka pa. I think that's a noble thing to do, no? Wow, English na naman, pero kagaya ng sinabi ko, sa mga sinishare po namin dito sa social media, sana mapagpala tayong lahat. At see you next time. God bless!